Good evening, everybody. This is Charbel Pagaze, and welcome to Charbel Talks. In tonight's video, allow me to talk about this topic kasi nalulungkot po akong isipin na it's already 2025 pero dami pa rin po sa inyo sa Philippines ang naguguluhan. Kung everybody nga ba ay pwedeng mag-apply or nakafocus lamang ang Taiwan sa mga English major in the Philippines or in another countries in the world. So para po malinaw po sa inyo, ang nakasaad po actually sa program is hindi po doon nakasulat na dapat po ang isang teacher na mag-a-apply po dito bilang isang foreign teacher ay graduate po siya ng Bachelor of Arts in English or Bachelor of Secondary Education major in English. Hindi po doon nakasulat or nakasaad. Okay? Rather, ang sinabi doon sa program, kailangan po ang teacher na ito ay manggaling sa mga bansa na kung saan ang kanilang common language or ang kanilang second language or ang kanilang official language ay English. Okay? And given na ang Philippines po ay nire-recognize po ito na ang atin pong second language or isa po sa ating mga official languages ay English, so tayo pong lahat, okay? Yung mga citizen po ng Philippines ay qualified po na mag-apply. Okay? Pero kailangan pasok po kayo doon sa standard na sinet po ng program. Yun po yung dapat meron po tayong teaching license. So doon po tayo nagkatalo. Pero kung ang gusto mong i-point out is yung degree na natapos mo, it doesn't matter po. Hindi po siya makakaapekto sa application mo. Anyone is welcome to join. Lahat po tayo ay pwedeng sumali sa application as long as meron kang tatlong basic requirements na kailangan. Yung dokumento na dapat mong i-upload sa portal. Okay? Number one po dyan, ang atin pong lisensya as a teacher. Pangalawa, yung atin pong natapos na kurso kasi magpapakav po tayo. Pangatlo po, yung atin pong criminal record. Okay? Nakukunin po natin sa NBI. So, ganun po yun mga my dear. So, kung meron po kayo sa tatlong requirements na yan, kahit ano po ang natapos ninyo sa Philippines, everybody is qualified to join the application process. Huwag po kayong panghinaan ng loob kasi ang iba po, parang iniisip nila na, ay hindi po ako major ng English, baka dehado po ako sa application kasi baka ang piliin ni TFA-TP, yun talagang nag-major ng English. Hindi po. Kasi alam nyo po, pagdating nyo dito sa Taiwan, ganito kasi yan, para maintindihan ninyo. Advantage po talaga sa mga major in English kasi meron po silang alam sa mga technicalities of the language. However, okay, ang reality po kasi dito, di po natin magagamit yung technicality sa language kasi ang level po ng ating mga learners is napakababa po. At ang kailangan lamang po nating ituro sa kanila is ang pinaka-basic po sa language. Kaya nga mas advantage kung ang kukunin nilang mga teachers yung hindi naka-major sa English pero magagaling. Ano yung tinitingnan? Pinaka-importanting meron ang isang teacher. Dapat po magaling po kayo sa communication. Okay? Tapos, the way kayo magsalita, neutral siya. Para bang yung accent mo hindi masyadong nalalayo doon sa native sound. Very important po yan na dapat maipamalas po natin, especially sa ating demonstration at saka sa ating interview. Okay? Yun lang po ang ipakita ninyo, sapat na po yan. Hindi po nila tinitingnan yung ating degree na natapos in the Philippines. Okay? Kasi di po yan ang focus nila para sa pag-hire ng mga teachers here. Ang tinitingnan po nila is yung bansa, no? Kabuuan, in general, yung country po. Pag nakita nila na ang country na yan is official language nila ang English, then qualified sila to join the application. Naintindihan? So kung kayo po ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, physical education, science, math, or any other subjects po ang nakafocus ninyo or na-focus ninyo, you are welcome po to join the program. Kasi hindi ito sa paninira ha. Hindi din to sa pagsira sa imahe ng mga English majors in the Philippines.
Pero dami ko pong na-encounter dito, hindi po sila mga English majors pero ang gaganda po nilang magsalita. Bakit po? Okay, eto po yung mga dahilan. Kasi ang pagka-develop ng language po sa kanila is maganda. Marahil ang tao na ito is nag-aral siya sa magandang private institution nung nag-elementary siya. Tapos yung kanilang culture sa pagsasalita, maganda talaga yung training. Kaya na-develop yung bata or yung isang individual na kahit hindi siya nag-major ng English, pero ang galing niyang magsalita ng English. 'Di ba? May mga na-observe kayong ganon. Pangalawa po, marahil ang teacher na ito is nakapagtrabaho po siya or currently, she's working sa ESL company. Nang after sa kanyang duty sa DepEd, nagtuturo siya sa gabi, no? Bilang isang online teacher, advantage po ito. Kasi natural po yung way mo sa pag-communicate ng mga bata. At meron kasing resemblance yung the way natin dalhin yung teaching natin dito sa Taiwan. Yang ginagawa mo ngayon na online teaching. Yes, meron po silang resemblance actually. So advantage mo if yan ang ginagawa mo every night after ng duty mo sa Department of Education. Pangatlo na nakikita ko. For example, you are working sa BPO industries now sa Philippines. 3 taon ka na dyan or 5 or 10. Maganda yung background na yan kasi everyday nakikipag-usap ka sa mga native speakers in America kung sila yung mga kliyente mo, no? So maganda talaga yung background. Or kung ikaw ay virtual assistant in the Philippines, maganda din po yan na background kasi nakikipag-usap po kayo sa mga foreigner directly. Ganon siya. Kung saan nyo po nakuha yung skill ninyo sa communication ng language, maganda po yan bilang gamitin ninyong, parang kumbaga asset ninyo siya, no? Or edge ninyo para makuha talaga ninyo ang position here in Taiwan. Okay? Kaya hindi po yan nakabase sa kurso pong ating natapos in the Philippines. Again, gusto ko pong linawin sa inyong lahat. It doesn't matter po kung ano yung natapos natin. As long as meron po kayong lisensya na maipakita sa government here in Taiwan. Okay? Para po kayo ay mag-qualify na makapunta dito. But again and again, lagi kong kinaklaro sa inyo na dapat kaya nating makipag-usap in English. Yung communication natin sa language is hindi talaga siya mababa din. Otherwise, hindi po kayo magka-qualify. Lalo na po ngayon na dami na po talagang or malawak na po ang kompetisyon. Kasi dami na talagang nag-a-apply ngayon sa program na TFATP alone. At marami pang program na nag-i-exist in Taiwan na dami din po nag-a-apply, not only Filipino people, but all over the world po ito. Bukas po ito para sa lahat. Okay? Kaya dapat po mga teachers na nanonood ngayon sa aking video, mas galingan nyo po. Okay? Lalo na po sa inyong demonstration at saka sa sa inyong interview in the future, galingan nyo po. Dapat yung pagsasalita po ninyo, medyo hindi malayo doon sa the way magsalita ang mga native speaker para talaga mabigyan kayo ng opportunity na makapagturo here in Taiwan. Okay? Pero at the end of the day, lagi nating isipin na kahit ano man po yung major ninyo sa Philippines, do not define yourself na maliit lang po yung chance ninyo na makapasok dito. In fact, ang dami-dami kong nakilala. Kahit yung mga engineering yung courses nila, kumuha sila ng education units at naging licensed teacher sila, ngayon andito na sa Taiwan and napakagaling po nila sa larangan ng teaching. Talagang nagulat ako. Kasi iba yung kanilang tinahak na nalandas before and now sa kanilang trabaho. Pero ang gagaling po nila. Okay? Kaya wag niyo pong isipin na dahil hindi po kayo major ng English, wala po kayong chance na makuha dito sa Taiwan. Okay? Napakarami pong hindi English majors here na ngayon po ay namamayagpag po sa teaching here in this country. So I know you can also be one of us. See you here. Bye.